Yan. Yan. Ating seeds ng pechay pa. Dito pong kabuuan itong ating pechay bed, ano? Pinagpupunlaan. Ayan. Lahat pong yan ay lalagyan na natin pati yung mga sayang po yung mga dumikit sa ating kamay. Dahil mamasa-masa po yung kamay ko kaya dumikit po sila yung iba. Ayan. Diba? Pechay, tapos kapag tapos pong lagyan nyo po ng vermicast bilang para maging mataba po yung kanilang ito po yung pagtatakip sa kanila, no? Yung kanilang tubo para maging mataba ay ito po yung kanyang lang paunang fertilizer. Dahil mamasa-masa po yung lupa na aking ginamit na pinagpunlaan, kahit wag na pong diligan yan dahil mamasa-masa po. Ayan. Ating punla na pechay. Ay, patagan nyo lang po mabuti. Sa ganon ay kapag po tumubo ay maganda pong tingnan sila at pantay-pantay. After 3 days, so yan na po, no? Naka-sprout na yung ating ipinunla na pechay, no? Sprout na po lahat, no? Alos wala pong namatay sa kanila, tubo po silang lahat. So 3 days po ng ating pechay nating ipinunla. Bibilang lang po tayo ng ilang araw niyan ay pwede na po yung i-transplant. So 3 days po ating pechay. So ngayon ay magta-transplant ako ng pechay, ano? Ang ating mga punlang pechay, napakaganda nila, ano? 1 week nung 7 days sila ngayon, exacto 7 days. So ngayon ay magta-transplant tayo. Ito yung ating lupa na gagamitin, buwag na lupa, at ang mixture nito ay 20% ay vermicast at another 20% ay carbonized rice hull. Ano ng isa-isa, no? Ito. Isa. Tapos yan, dito. Sabay-sabay ko na sila itatanim. Yan. Ito. Yun. Yun, ay tatanim na natin. Yan, baon lang ang bahagya. Tapos yan, tusok lang yung may. Yan. Ito. Ayan. Ayan. Maganda pong magtatanim ng mga nagtatransplant kayo ng mga gulay ay dapat tapon, ano? Kapag lubog na yung araw. Sa ganoon ay nakatitiyak ka na mapapatubo lahat ng inyong mga tinatransplant ng mga halaman tulad ng pechay. After 28 days, ano, pwede ka na pong umarbest ng iyong sariling tanim na pechay sa mga bote ng soft drinks. So ayan po yung ating mga tanim na pechay sa mga bote ng soft drinks. Simpleng-simpleng alagaan at patubuin. Kapag po nagtanim kayo nito, yung mga health benefits na binanggit ko ay makukuha po ng ating katawan, makakatipid ka na, masustansyang pagsasaluhan ng buong pamilya, nakakatulong ka pa sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. 20 days old na pechay sa mga bote ng soft drinks. Magtanim din po kayo dito. Ngayon lang po isamahan nyo kung mag-harvest ng ating mga tanim na pechay. Tayo magluluto ng masarap at masustansyang sarsyadong pechay ala Magsakang Reporter. So ito po muna ang utang ating harvestin. Ayan, sakitan nyo po. Oh. Ako ang lusog. Oh. Ito yung kalawa. Ito, yan. Okay, dalawa na tayo. Tatlo. Alright. 4. Itong last. 5. Oops. Itong pang-5.
Ayan. Yun. Nako, marami na po tayo, no? Ito pong 5 pirasong pechay nito, enough na po na pagsasaluan ng buong pamilya, no? Makatitiyak ka na masustansya dahil ikaw ang nagtanim, alam mo kung paano mo tinanim, at ngayon ay lulutuin nating masarap at masustansyang sarsyadong pechay alam magsasakang reporter. Ito po ang kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang salsyadong pechay alam magsasakang reporter. Siyempre po yung ating bida, ang ating bagong harvest na pechay, kamatis, sibuyas, bawang, mantika, asin, durog na paminta, konting tubig, at itlog. So yan po ang kumpletong sangkap. Yan. Okay, mainit ang kawali. Lagyan natin ang mantika. Alright. Medyo painitin ang bahagya ang mantika. Mainit ng mantika. Sunod ang bawang. Ayan. Okay, medyo haluin natin para maluto ang bawang. Dapat medyo brown ng bahagya para yung kanyang aroma ay lumabas. Yan, oh. Aroma niya, naamoy ko na, oh. Yan na, oh. Bango. Sunod ay ang sibuyas. Yan. Ang ating bawang, medyo brown-brown na. Kaya sibuyas naman, ating bahagyang lulutuin. Ayan. Sibuyas. Alright, sunod na natin ang kamatis. Ayan ang kamatis. Lutuin din natin bahagya ang kamatis. Yan, oh. Alright. Ganito lang po kasimple ang paggigisa, no? Ang pagluto ng sarsyadong pechay alam magsasakang reporter. Tapos sunod natin ay kaunting tubig, ano? Para hindi po matuyo. Yan. Lagyan tayo ng konting tubig. Alright, haluin natin. Ayun. Sunod na natin ang asin. Ayun po siya yung panlasa, no? Ako po ay mas maganda yung medyo matabang. May solusyon yan, maglagay ka lang ng kaunting asin. Tapos ay ang durog na paminta. Yan. Lagay na po natin lahat ng durog na paminta. Konti lang naman to para malasa. Yun. Haluin natin at medyo pakuluin. Ano? Alright. Dapat ay kumukulo siya. Ayun, kumukulo na siya, no? Pero lulusain po natin bagya yung kamatis, no? Dudunot-dunutin. Yan. Pero kulong-kulo na po siya, oh. Ang bango ng usok. Pupunta po sa akin. Ayan. Iyon, sunod na natin ang itlog dahil kulong-kulo na yung ating ibang sangkap. Ayan, tiyakin po rin yun na kumukulo bago ilagay ang itlog. So ngayon, ihalo natin ngayon ang itlog. Ayan. Okay. Haluin natin, i-mix natin mabuti. Sunod na natin ang ating bida ay ang bagong harvest na pechay. Yan, no? Ito pong hinarvest natin to talagang enough sa isang pagsasaluan ng buong pamilya, no? Tiyak po'y napaka-healthy niyan dahil kaka-harvest lang. Haluin natin. Alright. Ayun, i-mix natin yung mga sangkap dito sa ating pechay. Yan. Okay, tingnan natin. Kumukulo na siya uli. Matapos natin takpan. Ayun, no? Ang ganda ng kulo. So, tiyakin po ninyo kapag nagluluto kayo ganito, huwag nyo pong i-overcook ang ating gulay. Okay? Patayin na natin ngayon ang kalang. Alright. Yun. Ang bango. Parang itsura pa lang, napakasarap na ng itsura, oh. So ito po yung ating bagong lutong
Salsyadong pechay alam magsasakang reporter. Yan. So ngayon po ay titikman natin, ano? Ite-taste natin kung gaano po kasarap itong ating bagong lutong salsyadong pechay alam magsasakang reporter. Okay? Tama-tama po itong pang-ulam, no? Okay, ulam natin ito. Ating kanin. Kuha tayo yung aking pong pechay, kung makikita po ninyo, no? Hindi po siya buo pa siya, no? Ibig sabihin hindi natin siya na-overcook. Palagay tayo ng yung itlog, tsaka yung bawang sibuyas. Yan. Panalo? Manamis-namis po yung pechay, ano? Dahil kaka-harvest lang natin. Ano? Wap! Hindi ko po in-overcook, ano? Upcook lang yung gulay. Hop! Champion! Magluto rin po kayo nito, no? Di ako magugustuhan ng yung anak, ano? Tamang-tama po. Napagsasaluhan ng buong pamilya. From garden to table. Nawa po ay nakapag-share na naman ako ng panibagong kaalaman ngayong araw na ito. Una po ay yung simpleng pagtatanim at pag-aalaga ng pechay sa mga bote po ng soft drinks. Ano? At after 28 days, pwede ka nang umarbes. Ito naman po nga na-share ko sa inyo, ang pagluluto ng masarap at masustansyang sarsyadong pechay alam magsasakang reporter. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas, pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat pagsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ako, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po! Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Roslyn Villamor. Hello, magsasakang reporter. Ang sitaw po ba ay ilang buwan bago magbunga? Salamat po. Thank you very much, Roslyn. Mula sa pagkakatanim, bibilang ka ng 60 days o 2 months. Magbubunga na ang mga tanim na sitaw. Tanong naman mula kay Rosemary Peña. Sir Mer, pwede po bang pagaluyan ng vermicast at chicken manure? Salamat po. Thank you very much, Rosemary. Yes, pwedeng pagaluyin yan. Yan ay natural at organic pataba. Maganda sa ating mga tanim na halaman, lalo na sa mga green leafy vegetables. Tanong naman mula kay Kenneth Ayap. Hi, magsasakang reporter. Paano po pag walang tubig ulan sa paggawa ng MSG fertilizer? Ano pong magandang substitute? Salamat po. Thank you very much, Kenneth. Kahit yung tubig sa ating mga faucet, ano? Pwede yan, pasingawin mo lamang ng magdamag. Nang sa ganon, mag-evaporate ang chlorine. Kapag nag-evaporate ang chlorine, pwede mo na yung gamitin sa yung MSG fertilizer na gagawin. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout at congratulations sa aking panganay na anak na si Kyla Merin Rose S. Lyson, cum laude ng UPLB at board passer ng kursong Nutritionist Dietitian. Shoutout kay Maria Rubilo Munsod, Ines Magbual, Eve Kilas ng Jervel Agribis, L.A. Santos Aguilar, Abel Cruz, Alex Giao, Joseph Parapina, Ray Nadar, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Ma'am Peng Bartolome, Ma'am Fatima Patio, Ma'am Lydia Dizon Canlas, Bobet and Josa Cunanan, Eddie and Joserina Alhambra, Nanay Feli Navarra, Dennis Enamor Fahada, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto,
Romeo and Sosa Fernandez and family, Margie Vargas and Joko Santoyo, Rene Sanggalang, Tatay Roberto Rejano, Eddie, Fina at Jadi Lonillo, watching from Imus, Cavite. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.